Maraming salamat sa mga moderators natin for this day sa pagpapakilala sa akin bilang isa sa mga resource speakers sa araw na ito. Maraming salamat din sa SSG sa pangunguna ng nasabing webinar kasama ang Barkada kontra Droga. Allow me to share my screen upang ma-present natin mabuti kung ano ba ang aking paksa sa araw nito. Okay po. So ito po ang ating paksa sa araw na ito. It's all about drug awareness and prevention. So ano nga ba itong layunin natin dito? Simple lang naman eh. I just want you to be aware about legal drugs and illegal drugs. And at the same time, gusto ko pong ipaalam din sa lahat ng actions at sa iba pang mamamayan ng Antipolo at ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung paano ba tayo iiwas sa mga nasabing illegal na droga. So bago tayo tumuloy, ano nga ba muna kasi itong droga na to? So next slide natin. No? What is drug? Simple lang naman po kung ano ang ibig sabihin ng drugs. Actually, a drug is any substance with the exemption of food and water, which, when taken into the body, it alters the body's function either physically or psychologically. Drugs may be legal, like for example, meron tayong mga legal na drugs, alcohol, caffeine, and tobacco. Meron din naman tayong tinatawag na illegal drugs, like for example, yung cannabis, ecstasy, cocaine, and heroin. Yung drug po kasi is a substance that can be abused to start out as a bad habit, but it can become a harmful disease. Kapag sobra-sobra po yung paggamit ng droga at inabuse ito, ang mangyayari po, you will have a serious issue that should not be ignored or minimized. If left untreated, ang mangyayari po sa atin, it can develop into drug dependence or alcoholism. As a result, it is important to recognize the signs and symptoms of alcohol and drug abuse early. At least ngayon pa lang, nililinaw natin, no? Pag sinabi kasi natin legal drugs, ito yung piniprescribe o nirereseta ng mga doktor. Pero pag sinabi natin illegal drugs, ito yung tuluyang pagsandal mo or tuluyang paggamit sa droga na hindi ka na nag-i-stop at lagi mo na itong hinahanap-hanap. So let's go with the types of drugs. Ano-ano nga ba itong mga types of drugs na ito? Meron tayong tinatawag na depressants. So when we say depressants, these are drugs that decrease alertness by slowing down the activity of the central nervous system. So pag sinabi natin depressants, sinatawag din nitong downers, na kung saan itong mga drugs na to ay mga tableta na iba't ibang kulay. Minsan nakala natin para siyang mix. Parang gano'n yung itsura nito. Pero may mga capsule form din or meron ding liquid forms. Some drugs dito ay pwede po yung mga depressants like Cypressa, Seroquel, and Haldol or tinatawag nating major tranquilizers or antipsychotics. Ito yung mga supposed to be nagre-reduce ng sintomas ng mental illnesses. May mga tinatawag din tayong Xanax, Klonopin, Halcion, and Librium na ino-offer as benzos or tinatawag ding benzodiazepines. Other depressants such as Amital, Numbutal, and Seconal are classed as barbiturates. Ito yung mga uri ng droga na sedatives and sleeping pills. In short, ang depressants po, ini-slow down ka niya or ang ginagawa niya, pinapahina niya yung katawan mo ng dahan-dahan. Binibigay yan ng mga doktor. Pero kapag naging abusive ka dito at wala namang prescription sa'yo, ang nangyayari, dahan-dahan ka niyang pinapatay. So again, too much use of depressants will lead to death. So ito yung mga example ng ating depressants. So ayan po, meron tayong heroin, alcohol, and analgesics. Again, pag sinabi nating heroin, ito po yung ang kanyang term talaga kapag nireseta ng doctor is diacetylmorphine and diamorphine. Yan po yung mga other names niyan in terms of science. Then, itong mga opioid na to, tinatawag din silang recreational drugs or
euphoric effects. Meron din tayong tinatawag na pure heroin or ayun nga po, diacetylmorphine. Ito yung isang uri ng white powder with a bitter taste. Abused for its euphoric effects. Heroin is highly addictive drug. Derived from the morphine alkaloid po ito. Usually po, galing po siya sa halaman na poppy plant or opium plant. Etong pure heroin na to, powder talaga siya. Mukha siyang tawas. Ito yung usually nakikita natin sa mga palabas na possible po ay bine-burn or minsan ini-inject sa katawan. Kapag 2 or 3 times more potent na siya than morphine, it is usually injected. Ayan, usually injected siya or in-smoke or snorted by the nose. So when we say snorted, sinisinghot. Ayan, sinisinghot nila yung usok para maamoy nila yung epekto nito sa katawan nila. Alcohol naman, on the other hand, is an organic compound that carries at least one hydroxyl functional group. Na kung saan, kapag naging dependent ka naman dito sa sinasabi nating alcohol, ang mangyayari po sa'yo, syempre, maging addictive ka, then it also slows down your body. May mga legal tayong mga alcohol, which are the primary alcohols, na tinatawag nating ethyl alcohol. Pero kapag in-intake natin yan, syempre, meron niyang malaking impact sa katawan natin. So let's go with another type of drugs. Meron tayong stimulants, no? So itong stimulants na to, drugs that increase the body's state of arousal by increasing the activity of the brain. Kadalasan po, ito pong stimulants na to ay kabaliktaran ng depressants. Kasi si depressants, slow down eh. Si stimulants, ito yung para kang aktibong-aktibo sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Stimulants are a class of drugs that speed up the message between the brain and the body. Also, these drugs can make a person feel more awake. Yung parang lagi siyang torete, lagi siyang aligaga. Pag nakakita kayo ng mga ganon, na kadalasan parang non-stop na yung kanyang pagkilos ng mga ganong bagay, laging alert, usually sila yung mga nakatake ng stimulants. May maganda namang effect sa atin ng stimulants. It gives us confidence and makes us energetic. Yung nga lang po, again, kapag naging abusive tayo dito or naging dependent tayo sa stimulants or nagkaroon tayo ng large dose ng stimulants sa ating katawan, may mangyayari sa atin. Kadalasan, anxiety. Yung parang pakiramdam mo, merong mga away sa'yo, yung paligid mo, tingin ka ng tingin, aligaga in short. Laging nagpapanik. Wala namang komosyon pero natataranta ka. Seizures, headaches, ayan, laging masakit ang ulo. Kasi nga po si stimulants, ang ginagawa niya, it always feeds our brain na ito gawin mo to, mag-react ka dito, konting bumagsak na bagay, magre-react siya. Hyper, laging hyper. Stomach cramps. Siyempre, nakakalimutan mo ng kumain. Gusto mo na lang, hyper ka, masaya ka sa ginagawa mo. Then at the end, sumasakit yung tiyan mo kasi nakakalimutan mo ng kumain. Aggression, ayan. Siyempre, long-term use of these strong stimulants can also cause a number of adverse effects sa atin. May mga stimulants tayo katulad ng nicotine, amphetamines, and cocaine. Marami tayong uri ng stimulants na yan, no? So, next slide natin yan. Ito po, pakita ko dito sa next slide natin. Ito po yung una, yung caffeine. So, yung caffeine, usually, iniinom natin yan sa kape. Diba? So, yung caffeine kasi, stimulant drug din siya, which means speed up the messages traveling between the brain and the body. Usually, nakikita ang caffeine sa mga seeds, nuts and leaves ng iba't ibang halaman tulad ng coffee arabica. Ayan, sikat na sikat yan. Ginagamit yan sa kape. Thea sinensis. Yung Thea sinensis naman sa paggawa ng tsaa. Meron din tayong cola acuminata. Ito naman yung para sa soft drinks. Meron din tayong Theobroma cacao. Ginagamit siya sa cocoa or yung cocoa. The correct pronunciation kasi is cocoa. And chocolates o mga tsokolate. Then meron din tayong halaman na Paulinia cupana. Ito naman yung ginagamit sa mga energy drinks. So, akala natin hindi tayo nakakainom ng cafe. Pero pag bumili ka ng, ano bang sample natin ng energy drink?
extra juice or cobra. Yan. Kapag yan ay binili natin sa tindahan, you are taking caffeine. Pag bumili ka ng Nescafe 3-in-1, umiinom ka na ng caffeine. Okay? So, another example pa po ng ating stimulant ay yung nicotine naman. Sa second picture natin. Itong nicotine na to, we are very familiar kasi halos lahat yata ng mga lalaki sa lipunan natin ay gumagamit ng sigarilyo. Di ba? Now, pero hindi ko nila lahat, no? Pero dominante ang paggamit niyan sa mga kalalakihan. Nicotine is a stimulant drug that speeds up the message traveling between the brain and the body then. Usually, meron siyang effect sa katawan natin. Tar and carbon monoxide kasi ang pinapasok mo sa katawan mo. And also released by tobacco when it's burning in the form of smoke. Meron siyang iba't ibang products, usually cigarettes, di ba? Pero meron tayong cigars, pipe tobacco, yung merong pipe dito. Ayan, vape, chewing tobacco, wet and dry snuff, and dried leaves from tobacco. Yan yung kanyang form. Again, kapag nasobrahan tayo at nagkaroon tayo ng addiction sa nicotine, hahanap-hanapin na yung katawan mo. Mas pipiliin mong mag-yosi kumpara sa kumain ka. Ito yung third picture, yung amphetamines. Or tinatawag din natin silang psychostimulant drugs. Which means, again, gives us speed up the messages traveling between the brain and the body. Etong mga amphetamines na to, legal naman sila kasi piniprescribe sila ng doctors to treat conditions such as attention deficit hyperactivity disorder o yung ADHD. And para sa mga pasyente natin na mayroong narcolepsy o yung epileptic talaga or nahihirapan ding makatulog. Pero kasi may mga tao talagang nag-a-abuse nito. Kapag nasobrahan po ang paggamit ng amphetamine, ang nangyayari po sa katawan natin, nagiging overperformance. Yun nga lang, ano ang kapalit nito? Of course, malaki po. Sisirahin niya ang katawan mo. Usually, nagpo-form siya ng crystals sa katawan ng tao. So again, nire-recommenda dyan na dapat gagamit lang tayo ng amphetamines kapag tayo ay may prescription ng doctors. So next slide tayo, no? Ito pa yung isang uri ng types of drugs. We have the hallucinogens. Pero si hallucinogens, ito naman yung drugs na nag-a-alter ng perception and can cause hallucinations. Ayan. So pag gumamit ka ng hallucinogen, ito yung parang may nakikita ka, tawa ka ng tawa mag-isa, tapos may nakikita ka na sa paligid mo na wala naman nakikita ng iba. Usually, ito ang example niya na yung, aside from that, may mga naririnig ka na bumubulong sa'yo, kaya na tumatawa ka, kaya mukha kang possessed kapag gumamit ka ng hallucinogen. Example niya yung LSD o yung lysergic acid diethylamide. Ayan, isa yan sa mga powerful na chemical na example ng hallucinogen. So, yung hallucinogens kasi, ang ginagawa niya sa katawan natin, usually, ginagawa niyang out of control ka and disconnected from their body and environment. Yung feeling ikaw lang, parang pwede mong gawin lahat ng gusto mo kasi wala kang pakialam kasi nga nakagamit ka ng hallucinogen. I-focus natin sa LSD, no? So, yung LSD kasi, o yung sinabi ko nga po kanina, D-lysergic acid diethylamide, clear yon, clear white odorless material made from lysergic acid na ginagamit talaga siya para sa panggagamot. Pero nga, ulitin ko, kapag ang tao ay nasobra sa paggamit nito ng without prescription ng doctors, magkakaroon ng epekto sa ating katawan. So ito pa yung isang picture natin sa next slide. Ayan, I know very familiar tayo dito kasi ito yung tinatawag nating marijuana. Ayan. So marijuana, ang totoong tawag dyan is cannabis. Kasi yun yung halaman para dyan. Cannabis. Or also known as marijuana. Ang ginagawa nito sa katawan natin, syempre, since it's a psychoactive drug, of course, ginagawa ka niyang hyper. Ayan. Ako po personally, nakakita na ako ng taong gumagamit ng marijuana. Nakakita na rin po ako ng taong gumamit ito at anong epekto sa kanya, na para siyang
sayaw ng sayaw sa harapan mo na hindi mo naiintindihan ang kanyang sinasabi. Meron siyang nakikitang ganyan, tapos tatawa siya ng tatawa. So, yun yung epekto talaga ng marijuana. Again, sa ibang bansa, ginagamit siya as legal drug. Panggamot po siya. Pero sa Pilipinas, usually kasi, ginagamit siyang pang-shoulder sa mga problema ng iba, which is wrong, di ba? Dapat tayo po bilang isang Pilipino, alam natin ang limitasyon natin sa paggamit ito. Again, with prescription ng mga doctors. So sa next slide natin, ito pinapakita no, kung paano gamitin yung marijuana o yung hallucinogens. Meron tayong by injection, ini-inject direkta sa katawan natin. Meron din yung sinisinghot sa ilong at yung iba naman ay by burning. Usually, nakikita natin dyan yung sinisinghot, no? So, diretso ano yan? Diretso talaga sa'yo yan. Which is, naku, pag nasobrahan ka, delikado. Sa next slide natin, eto po, why do people use drugs? Usually kasi, people use drugs for a variety of reasons. Yung mga kabataan, actually sila yung nai-influensyahan lamang ng paggamit ng illegal na droga, ng mga matatanda. Some of this includes to have fun. Oo nga naman, di ba? Makakalimit ka sa problema mo. Tapos, magiging masaya ka. But the question is, gaano katagal yung kasiyahan na dulot sa iyo ng droga? Hindi mo masabi, di ba? Another, to relax and forget problems. Yun nga lang, again, ulitin ko yung question ko, gaano katagal ka magiging relax? Ang ending lang naman yan, babalik at babalik ka doon sa iyong problem. Another, to gain confidence. Di ba mas maganda maging natural na confident ka kasi ikaw yun. Kaysa kailangan mong gumamit ng illegal na droga para maging confident ka lamang. So, ang awkward nun para sa sarili mo. Another, to socialize. Siyempre, kapag ikaw ay naging hyperactive na, nagkakaroon ka ng lakas ng loob, di ba? Confidence. Again, ang may papayo ko dyan, bakit kailangan gumamit ng illegal na droga kung kaya mo na maging natural na confident, di ba? Another, yung iba gumagamit ng droga kasi out of curiosity. It is just the reason na may barkada ka, you need to belong with them. Tapos, dahil tropa mo sila o barkada mo, napilitan ka rin gumamit. Minsan yung iba gumagamit lang kasi hindi nila alam na mali ang kanilang ginagawa. Ito yung iba pang mga rason as a form of escapism or form ng pagtakas sa iyong mga problema. Another is to lessen inhibitions. Another, to remove personal responsibility for decisions. Yung iba ayaw talaga, gusto lang gumamit ng droga, iniiwas ang kanilang sarili sa mga responsibilidad. Another, to celebrate or commiserate. Ayan. Yung iba, gumagamit ng illegal na droga para magsaya, which is, ang dami namang paraan para maging masaya. Diba? So the question is, bakit? Another, to relieve boredom and stress. Ayan, bored daw sila kaya gumamit na ng droga, di ba? Nakakatawa yung rason, napaka-shallow, na kung saan, ang daming paraan para ma-release mo yung boredom mo sa stress mo. Involved with sports, maglaro ka, di ba? Ano pa? Stay with your family. Socialize with your friends. Diba? Ang dami pong paraan. Bakit droga pa? Bakit illegal na droga pa? Another is self-medication to cope with problems. Yung iba, hindi na pupunta ng hospital. Talagang, halimbawa, masakit ang ulo ko, kailangan ko ng ito, ituturok niya. Matik na. Wala na siyang prescriptions. Again, ang intention mo, gamutin yung sarili mo. Pero ang nangyayari, naging dependent ka sa droga ngayon, which is wrong. Diba? Kung masakit ang ulo mo, try to rest, change routine, change body clock, involve with sports, mag-exercise, ang dami, diba? Tapos pag hindi tayo gumagaling, magpakonsulta sa mga doctors kasi sila yung magbibigay ng tamang gamot para sa iyo. So ito sa next slide natin, ito yung iba pang mga rason kung bakit nai-involve ang mga tao sa paggamit ng droga. Ayan po, meron tayong inaccurate information about drug effects. Kaya nga po, natutuwa ako dito sa webinar ito dahil ang intention nito, to educate everyone,
to educate the people, to educate the youth. Diba? Yan ang kailangan eh. Kaalaman bago gumamit. Kaalaman sa tamang paggamit. Kaalaman sa tamang tao upang sa ganon mabawasan natin kahit papaano ang mga kabataan na gumagamit ng illegal na droga. Another reason, curiosity. Sasabihin lang nila, yung mga sasabihin sa station ng police, bakit ka nahuli? Sasabihin, na-curious po kasi akong gumamit. Di ba? Ang shallow. Di ba, bago ka maging curious dun sa paggamit ng gano'n, make a research. Magtanong sa tamang tao. Hindi yung magtatanong ka sa barkada mong gumagamit din. Tatanong mo sa kanya, anong pakiramdam na gumagamit ng marijuana? Siyempre, sasabihin niya, masaya. Hindi, curious ka, try ko nga. O, mali yun, di ba? Dapat, you ask the right people. You ask your teachers, you ask your true friends, involved with right persons, your family. Sila ang mga taong tunay na nakakaalam ng tamang sagot. Another reason nila, stress daw sila. Kaya gumamit ng illegal na droga. So, kayo na lang sumagot kung tama yan, no? Another is yung poor self-image. Nahihiya, mababa ang self-esteem, ang gagawin, gagamit ng illegal na droga para maging confident. Again, discover yourself. Maraming paraan para ma-boost mo yung confidence mo. And most of all, mag-pray ka para mag-grant ka ng Diyos sa lakas ng loob na kailangan mo. Another, yung anger o yung galit daw. Galit daw sila, kaya tumira ng illegal na droga, which is, di ba, sabi nga, pag may problema, pwedeng pag-usapan. Lahat ng bagay ay napag-uusapan, hindi sa paraan ng illegal na droga. Another, para fit in or pasok sa friends nila, sa tropa nila. Again, kung alam niyo na mga barkada ninyo ay bad influence or BI sa'yo, bakit ka sasama? Di ba? Pwede mo silang samahan, pero turuan mo sila na gumawa ng tama. That's the right thing to do. Then last one is rejection. Rejected daw sila sa society. They don't belong in the society. They don't belong in their family. So ano nangyari? Gumamit ka ng illegal na droga. Again, babalik tayo sa konsepto ng lahat ng bagay ay napag-uusapan. Ang point lang, maglaan ka ng tamang oras, tamang panahon, at sa tamang tao. Pag hindi mo makita ang tamang sagot sa mga taong nakapaligid sa'yo, merong isang dapat nating lapitan. Walang iba kundi ang ating Diyos. So sa next slide natin, ito pa yung ibang rason, no? Kung bakit ang mga tao ay gumagamit ng illegal na droga. Again, to fit in with a group of friends, they might be curious nga, just bored. Yan mga laging sagot sa stasyon ng police. Often to help the person escape from reality for a while. Ayan, para makalimot doon sa iyong mga problema. Another is, if a person is sad or upset, a drug can temporarily make the person feel better or forget about problems. But, this only escapes lasts only until the drug wears off. Kapag nawala na yung tama ng droga sa katawan mo, uulitin ko, haharapin mo yung problemang yan. Kaya, wala ding rason. You just wasted your time doing some illegal acts, taking illegal drugs, tapos sinisira mo pa yung katawan mo. Yun ang epekto ng illegal na droga sa'yo. So, bakit you choose illegal drugs, di ba? Bakit gagamit ng droga? Maraming paraan. Ito pa, ito yung mga sintomas ng isang tao na gumagamit ng illegal na droga. Sa next slide natin, no? Ayan. Una po, sa unang circle natin, difficulty focusing mood swings. Yung mamaya masaya, minsan malungkot, pabago-bago. Ayan, yun yung isa. Kapag nakikita kayo ng ganyan, obserbahan yung mga tao. Bakit kaya? Pero bawal ang judgmental. Baka mamaya sabihin mo, halimbawa si Press, nakita natin, ay, ano to? Pabago-bago, masaya, tapos mamaya malungkot. Hala, gumagamit siya ng illegal na droga. Mali naman yun. That is just one of the signs or symptoms. Another, painful sensation. Yung parang may nararamdamang masakit sa katawan niya na wala naman pala. Nakita mo na namimilipit siya sa sakit. Ibig sabihin po, itong taong to ay possible na gumagamit ng illegal na droga or nasobrahan sa paggamit ng droga. Another,
changes in urination and bowel movement. Pag gumagamit kasi ng droga, ihi ng ihi. Di ba? Lagi siya nagsi-CR. Punta sa CR. Kasi nga naman, ang ginagawa ng droga sa katawan natin, uubusin niya yung liquid mo, then it will form crystals sa katawan mo, and mag-lead yun sa isang sakit. Another, yung pupil sa mata mo, ayan, tumitirik, at nauubos na yung hair niyan. So, isa yan sa mga sintomas ng sinasabi nating gumagamit ng illegal na droga. Another, trouble sleeping irritability. Mahirap makatulog. So, kailangan niyang gumamit ng droga niya para makatulog siya. Tapos pag natutulog siya, gising ng gising agad. Yung parang aligaga na meron daw siya nakikita, may narinig, may bubulong sa kanya. So, mga naman, it will lead to proper sleeping mo. Another is yung loss of appetite. Siyempre, sabi ko nga po kanina, dahil nakadepende ka na sa paggamit ng illegal na droga, nakakalimutan mo ng alagaan ng sarili mo. Nakakalimutan mo ng mag-intake ng proper food sa katawan mo. Nawawala ang balanced diet. Kasi nga, dependent ka na sa illegal na droga. Ito pa po sa ating next slide, no? Ito yung mga physical warnings ng gumagamit ng illegal na droga. Nagkakaroon ng bloodshot eyes, yung parang pagdudugo ng mata. May mga marka siya ng paglabas ng dugo, ayan, sa mata. Pupils larger or smaller than usual. Yung mata niya, parang lagi na lang lumalaki. Yung iba naman naliliit. Changes in appetite or sleep patterns. Ayan nga, sinabi ko na kanina yan. Wala na siyang oras matulog. Yung tipong tulog tayo, siya gising pa. Hindi na siya natutulog. Kaya niyang magising ng matagal na oras. Sudden weight loss or weight gain. Sa iba kasi, ang paggamit ng illegal na droga, pumapayat. Yung iba naman, lumulobo kanyang bigat or lumalaki yung tipang niya o bumibigat. Another is deterioration of physical appearance. Yung itsura mo, nagiging humpak, yung lumulubog yung face mo, yung dito mo, nawala yung laman mo dito sa mukha. Personal grooming habits na wala na. Okay na yung magti-t-shirt na lang siya. Wala. Hindi na siya maayos tingnan ng mga tao. Tapos ito pa, unusual smells on breath. Yung tipong pag nakikipag-usap siya, parang may halitosis siya or may sakit siya sa paghinga. Mabaho yung kanyang hininga. Yung body niya, may amoy na hindi mo maintindihan. Pati yung pinagsuotan niya ng damit, kakaiba, mabaho yung kanyang nilalabas na sweat. Tremors, slurred speech or impaired coordination. Yung tipong nagsasalita siya garalgal, yung hindi niya alam i-direct yung words, lagi siyang ang datingan niya dito he or she doesn't know what he or she said earlier. Malabong kausap. Pagdating naman sa behaviors, drop in attendance and performance at work or school. Ayan, sila yung hindi napapasok sa school, sa trabaho, napapabayaan na nila. Laging absent or late. Usually, pag gumagamit ng illegal na droga. Unexplained need for money or financial problems. Ito yung tipo ng nagnanakaw sila ng pera para makabili ng illegal na droga just to satisfy their needs. Kasi nga, naging dependent So, ang dating nito, kailangan nilang ma-fulfill yung pangangailangan nila. Another, engaging in secretive or suspicious behaviors. Ang nangyayari talagang kakaiba na ang ginagawa mo. Sudden change in friends. Yung mga dating kinakasama niya, iba na. Iba na yung mga ka-hangout niya. Iba na rin yung hobby niya. Dati, mga kasama niya, sports involved. Laging naglalaro ng badminton, basketball. Ngayon, ang kasama niya, andun sa sulok, tahimik, at may ginagawa. So, makikita naman yon. Another is frequently getting into trouble. Laging involved sa krimen, sa gulo, basugolero na, sa mga aksidente, sa mga illegal na activities, kasama na yan. So, sa next slide natin, ipapakita ko yung kakaibang part, no? Ito yung itsura ng mga tao na gumagamit ng illegal na droga. Take a look. Observe po natin. Ayan. Kung titignan nyo po, si ate, age 28, unang taon ng paggamit niya ng droga. Nung una, okay pa siya.
Take a look at the age of 29. Medyo pumumpak ng konti ang kanya. Ano yun ha? Non-stop ha? Habitual use of illegal drug. Age 30, nag-iba na. 31, tinan nyo, tumaas ang kanyang hairline. Nag-iba na. Age 32, naubos yung hair niya. Tinan yung leg niya. Nag-iba na, lumiliit na, lumulubog na. Age 33, nag-iba na po ang itsura niya. Age 34, mukha na po siyang matanda. Age 30, age 35, nag-iiba na rin po. Age 36, ayan na. At age 37, iba na po ang itsura. At the age of 38, patay na po siya. So, yun po ang nangyari. Ito pa, isa pang picture natin. Ayan. So, 1998, unang user siya ng droga. Tignan niyo po yung 2002 niya. Nag-iba na. Tapos, si Kuya, tignan niyo po, yan ay maayos na grooming ng isang tao. Pero dahil sa epekto ng illegal na droga, ayan na po yung nangyari sa kanya. So, nakakalungkot. Sa next slide natin, ito naman po yung brain ng gumagamit ng droga. Ayan. Ito yung normal na brain. Ayan po. Pero pag gumagamit ka ng alcohol, ganyan ang utak mo. Pag gumagamit ka ng cannabis or marijuana, yan ang nangyayari sa utak mo. At kapag gumagamit ka ng caffeine, nicotine, ganyan ang kinakalabasan ng brain natin. So, pili na lang po kayo. So, doon tayo sa normal, di ba? Ito naman yung ngipin ng isang drug abuser. Ayan. So, i-judge na lang. Pasintabi sa mga nagmimerienda, no? Pero po, iyan po ang itsura talaga ng gumagamit ng illegal na droga. Yung iba, bungi-bungi. Yung iba, naninilaw kasi nicotine eh. Yung iba, itim na. Kasi guys, nagsusunog eh. Ini-intake mo yung sunog, yung usok. Sa next slide natin, ito po. Again, pasintabi po sa mga kumakain. Ayan po ang kinakalabasan ng gumagamit ng illegal na droga. Ng non-stop na paggamit ito. Ito naman yung lungs ng isang drug abuser. Ayan po, no? Itong nasa una, yan yung gumagamit talaga gumagamit talaga yung una po, yan yung normal na lungs ng tao. Pero kapag ang isang tao ay gumagamit ng illegal na droga, sunog ang sunog ang iyong lungs. So let's go with some prevention. In terms of prevention, get involved in some distracting activity. Kung sa tingin mo yung mga nasa taong paligid mo ay gumagamit ng droga, ang gawin po natin is lumayo. Reading can be a hobby. Going to a movie, exercising, jogging, biking are good examples of distracting activities. Once you get interested in something else, you will find the urge to go away using the illegal drugs. Another effective response ito, pag drug craving ka, pag sinabi natin drug craving, yung hinahanap-hanap mo na talaga itong droga na to, is eating. Ayan po. Isa yan sa pwedeng gawin natin. Then, but be careful what you eat, as eating junk foods will only add stress and inches to your waistline. Lalaki ang tiyan mo pag nasobrahan ka rin sa pagkain. Ayan, di ba, Press? Katabi ko si Press eh. Next po, talk it through, di ba? Talk it through. Pag-usapan natin kung bakit kailangan gumamit ng illegal na droga. Talk to friends or family members about craving. Halimbawa, maging open kayo sa isa't isa. Sabihin mo sa kanila, Mapa, hindi ko talaga kaya ang talikuran ng droga. Kasi tutulungan ka nila. Lagi mo tatandaan, ang tunay na kaibigan mo kapag ikaw ay addicted na sa droga, ay walang iba kundi ang iyong pamilya. Sila lamang, sapat na. Talking about cravings and urges can be very helpful in pinpointing the sources of the craving. Doon kasi alam, bakit ka nag-crave? Bakit gumagamit? Also, thinking about craving often helps discharge and relieve the feeling and will help restore honesty in your relationship. Ayun. Dahil sa usapan, nagkakaroon pa kayo ng open na communication and at the same time, nagiging honest kayo sa isa't isa. So sa next slide natin, ito po, urge, sir.
Many people try to cope with their edges by gritting their teeth and tutting it out. Yung parang ginaganon-ganon nila yung kanilang ngipin. So usually ganyan po yung mga gumagamit ng illegal na droga. When this happens, it can be useful to stay with the urge until it passes. This technique is called urge surfing. Imagine yourself as a surfer who will ride the wave of your drug craving. Sabayan mo lang yung nangyayari sa'yo, then dahan-dahan din mawawala yung pananabik mo sa droga. Yan po yun. Next slide natin. Challenge and change your thoughts. So ito medyo mahirap sa part natin. No? Kasi kapag na-experience tayo ng craving, maraming tao ang tendency na maalala ang paggamit ng illegal na droga. So again, challenge sa atin yung pagpili ng mga tamang topics sa sarili natin. Mga tamang tatahaking landas. Sabi nga, kung ayaw mo, lalayuan mo. Kung gusto mong maging matino, maraming paraan. Involved with positive consequences, huwag sa negative. Layuan ang mga tingin mo, mga taong nagdala sa'yo sa sitwasyon ng illegal na droga. Okay, so ito na po. Sa last part na tayo, no? Always remember this. Say no to drugs. Yun naman talaga yan. Say no to drugs. Kasi nga po, say no to drugs. Kasi nga po, yun ang pinakamahalaga. Then, sabi nga po sa kasabihan natin, get high with God, not with drugs. Then, another quote, life is very